Ito kasi dapat tinanggal ko. Tinanggal Papuri kayo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo na mula sa anak ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ama ni Isaac, si Isaac ama ni Jacob na ama ni Juda at kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda at Tamar sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esro at si Esro ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Nason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Buz, at naging anak naman ni Buz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Hari David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya naman ang ama ni Josias. Itong si Josias ay ama ni Hotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, at si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ang pagkakapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias
ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiyud na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Mata na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatwid, 14 ang sanlahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Mga kapatid ng mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Nandis na lang po mga kapatid at Pasko na. Siyang natulog lamang at Christmas na. At sa atin po mga Pilipino, hindi kumpleto ang Pasko kapag hindi natin kasama ang mga kapamilya. Kaya magpapansin niyo, yung ganitong mga panahon, nag-uuwi na yung mga nasa abroad para dito yung Pasko. Ilabas ang malaking family lagi kapag Pasko. Mahalaga po kasi ang pamilya para sa bawat Pilipino. Kaya nga pagkakalaman din ito panahon ng Pasko, tuyong lagi ang pamilya Pilipino. Makapamilya ang sa tayo bilang mga Pilipino. At ano po yung patunay? Ano yung patunay na talaga ng mga pamilya tayo mga Pilipino? Pansin na lang po ninyo sa mga tipikal na tahanan na meron tayo mga Pilipino. Ano po yun? Kapag pasok mo sa isang tipikal na bahay ng isang Pinoy o isang pamilya Pinoy, anong unang makikita sa sala ng bahay? Ha? Hindi po ba? Pagpasok natin sa isang tipikal na bahay ng pamilya Pinoy, kaagad natin makikita sa dingding na kanilang mga sala yung mga diploma, graduation picture, minirita, at mga picture ng kanilang mga anak na nagpapakita kung ano yung natapos, kung ano yung kurso na napagpagpasa. Iba-ibang mga picture po, iba-ibang mga diploma yung nakasabit sa dingding natin sa sala. At para sa isang bagong bisita, ipapaliwanag ng iyong nanay o ng tatay kung ano ba yung natapos o yung achievement o yung napagtagumpayan ng kanilang anak. Yung ibang mga po, dahil sa sobrang pagiging proud ng mga magulang, inalabas pa lahat ng mga photo-album ng kanilang anak. At sisimulan mula sa unang picture kung kailan ubad pa o bumubay pa kanilang anak. Ipapakita yan at ikikwento ang buong dalang buhay ng kanilang mga anak. Ako balik ko sa gitna. Dahil tayo mga pamilya Pinoy. Sobrang natin may mahalaga ng pamilya, sobrang natin nagmamalaki ang bawat miyembro ng pamilya. Kaya nga po pansin ninyo, walang din magulang ang siyang kaya ng pagkikwento ang baho ng kanilang pamilya. Meron na po ba kayo naging kapit-bahay ng gano'n? Bibihira po siguro o walang ama o ina ang ipangangalala kung siya yung anak na durumista o dagdag. Wala po kayong kapit-bahay na nangyayari na ipinagbalang ng anak niya isang dalagang prostitute o kaya ang anak na lalaki isang snatcher o kriminal o ano ang masamang bisyo at gawa niya sa buhay. Wala akong magulang ang ipagmamalaki ang pagkukutan na ginagawa ang kanyang anak. Hindi ko kasi pinagmamayabang ng isang magulang ang mga kwentong ganito kung iarapin natin sa mga tagumpay
na nanakuha na accomplish ng kanilang pangalan. Dito po kasi ng kapatid dito, yung mga sekreto ng pamilya na natin maaari na itatago at itatago para hindi lumabas ang bago sa iba. Para iba na hindi mapagsisimisan, hindi mapag-usapan sa labas ng tahanan. Pero minamahal ng mga kapatid, sa Ebanghelyo po natin, sa ikalawang simbang ito, narinig po natin ngayon ang napakahabang listahan at napakaraming pangalan. At hindi po tayo sanay sa mga pangalan ng mahabang listahan ito. Kanina na lamang po, nagbabasa ako ng Ebanghelyo, yung ilan sa inyo ganito na nagsura, no? Naghihikap na habang binabanag yung iba't ibang mga pangalan ng mga tao. Yung iba nga po sa inyo, tumututok pa yun sa kanilang mga kinakatiran. Huwag lang mabagsa ang pamamahalan ng sinigasutan ko na upos at hindi po sa tayo sanay sa ganitong mga mapapag-listahan ng pangalan. Kasi yan lamang sa tayo may mga listahan ng kautang. Yan lang yung ating mga ginagawa. O kaya listahan na kung sino pa yung mga hindi pa nabibili ng regalo at dapat magkaroon ngayong Pasko. Yan lang yung mga listahan na ginagawa. Pero sa Ebanghelyo na pakinggan po natin yung mahabang listahan ng mga pangalan at ang sabi sa atin, ito ang mga ninuno ni Jose na asawa ni Maria at kapay-tataya ni Jesus. Sa isang banda, masasabi po natin na ito rin ang mga ninuno o lalong pinagkulaan ni Jesus. At kung susuriin po natin mabuti mga kapatid, may mga pangalan po dito ng mga sikat na tao dahil sa kanilang naghakilaan, dahil sa kanilang mga nagawa, sa kanilang pamayanan. Pero meron din naman po dito na nahalo sa listahan ng mga pangalan yung mga taong hindi magagandang kwento ang buhay na pinagkulaan. Mga taong notorious dahil sa kanilang kalamuhan at kabubuhan. Subukan po natin kilalanin ito sa kanila. Narinig po natin sa Ebanghelyo yung mga pangalan na tulad nito. Aminadab, Salatiel, Zorobabel, Salmon. Siguro po sa panahon natin yung mga wala na nagbibigay ng pangalan na ito. Pero kayo magbibigay po ng pangalan sa mga bagong anak ninyo, Salmon, Vamos, Abiyud, Elizar, Akin. Sino nga po ba sila mga bukod lamang sa nakakabulol at parang ang Easter para sa akin mga pangalan nila? Sino nga ba sila? Narinig po natin ang pangalan ni Jacob. Sila po lamang po ang nanilang sa kanyang amang si Isaac upang pagawan ng karapatan ng kapatid niya si Esau. Narinig natin yung pangalan ni Juda. Si Juda, yung siyang nagdala ng mga api sa kanyang kapatid na si Jose. Nandiyan po yung pangalan ng Ama at si Tamar ang pumadali ng po sa pinagbinan. Narinig natin